I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon po tayong upload videos, updates guys. This is very important for everybody. Bakit? Ito lang sa mga DDS na bumabatikos sa Pangulong Marcos Jr. na sinasabi nila all over social media na wala pa daw project si Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, hindi ko alam kung saan napunta yung mga utak nyo. Hindi ko alam sa witpo nyo o sa tumbong no? Puro na lang batikos, paninira. Pero hindi po nyo alam ang buong katotohanan. Kung ano ba talaga ang nagagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa 1 taon at 10 buwan. Magdadalawang taon actually. Ang sinasabi kasi nila, wala daw project si Pangulong Marcos Jr. na malalaki. Oy, talaga lang ito, iko-correct ko lang sa inyo. 12 na project ang natapos ni ex-President Digong. At marami po siyang unfinished project, mga kababayan, na hindi po natapos. Hindi po tapos. Isa na po yan ang Mindanao Railways. Okay? Correct me if I'm wrong. Now, ang Mindanao Railways, hindi po natapos, hindi po tinapos. I think, hindi pa nga naumpisahan, Yan, pupunduhan ng China. Kaso lang, dahil nag-end ang term ni Digong, hindi na po tinuloy. Sayang naman. So, ang ginawa ng Marcos administration, so gumagawa sila ng paraan para mapunduhan yan, hindi yung Mindanao Railways. So, baka mamaya i-credit nyo kay Digong. Hindi pwede. So, I think, mayroon na pong nagpupundo dyan sa Mindanao Railways, abangan po natin yan mga kababayan, kasi ginawa ng paraan para matuloy po yan. So maraming project na unfinished project ni Digong natin na kinontinue, kumbaga ay tinuloy ni Pangulong Marcos Jr. Yung the rest tapos na. At isa pa, dito po sa nabanggit, in-explain ni Secretary Bunuan ng DPWH tungkol po dito sa traffic sa buong Kamaynilaan. So nagkaroon po sila guys ng mga pamamaraan paano maibsan, So siya na po ang mag-explain sa inyo. Pero ang pinaka-highlight dito sa sinasabi niya mga kababayan, okay? Ito po guys ang isa sa pinakamalaking project ng Marcos administration. Ito po ang second largest bridge, in the world, yung Cavite Interlink to Bataan, 'di ba? Napakalaki yan mga kababayan, second largest bridge, Ano ba yung first? Saan ba ang bansa makikita yan? Hindi ko alam mga kababayan. In the past administration guys, wala silang ganyan. Para natatalo niya yata yung dating Marcos Sr., ang kanyang ama, sa San Juanico Bridge. Wow. So ito, iginagawa na po yan, itong second largest bridge in the world, itong yung Cavite Interlink to Bataan ay gagawin na ngayong taon. Ngayong taon na ito. Maano naman yan natin, may updates natin kasi magkakaroon po yata ng ng ceremony, bago umpisahan. Anyway, mga kababayan, ang sinabi ni Secretary Bunuan, yung mga project ng Marcos administration, ang iba tapos na, ang iba kasulukuyang ginagawa, ang iba pa ay gagawin pa. Sino pang makapagsasabi na walang proyekto ang Pangulong Marcos Jr.? Mag-research po kayo mga DDS para may alam kayo, okay? Huwag kayo poong banat ng banat, tira ng tira. Kasi wala kayong alam hindi po kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya, sarado nyo na lang yung mga bunganga nyo, dahil yan, pag natapos ang mga proyekto na yan, ay makikinabang din naman kayo. Kayo naman, masyado kayo, diba? Sumuporta na lang kayo, mas maganda kaya. Lahat naman niya makikinabang kahit anumang klaseng kulay di ba? So dahil dito mga kababayan i-correct ko uli dito sa in-explain ni Secretary Bunuan, hindi po kasali dito ang farm road to market. Kasi yan, maraming farm road to market
sa iba't ibang probinsya na natapos na, mga kababayan, under the Marcos administration. So, kung pwede sana, mag-research kayo mga DDS para malaman po ninyo, okay? Para sasabihin nyo na, wow, totoo ba ito? Oh. But anyway guys, pakinggan nyo po yung sinabi ni Secretary Bunuan. See you again on my next upload video. Bye bye boy and baboos. God bless Philippines. Eto na. President Ferdinand R. Marcos Jr., ladies and gentlemen, good morning po. Addressing traffic congestion problem is one of the key strategic infrastructure program of the Department of Public Works and Highways that is aligned with the 2023 to 2028 Philippine Development Plan and consistent with the President's 8-point socio-economic agenda to reduce transport and logistic costs. Ngayon po, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga nagawa na at kasalukuyang ginagawa ng Department of Public Works and Highways na mga infrastructure projects para makatulong sa pagtugon sa traffic congestion problems in Metro Manila. Mga DDS, makinig kayo. Unang-una po, nakita natin that the completion of yung tinatawag natin ng Skyway Stage 3 kahit papaano nakatulong doon sa congestion problem in EDSA. But ito actually hindi pa ho tapos ito kasi may mga request ng mga local government units na dagdagan po yung mga exit at entry. At sa kasalukuyan po ang Skyway Stage 3 gumagawa po ng 6 pa na exit entry along the 18-kilometer stretch. Ito makakatulong din po sa mas madaling pagpasok ng mga local traffic dito sa Stage 3, Skyway Stage 3 project. Isa pa hong elevated expressway na ginagawa po ngayon dito is actually yung NLEX Connector Road mula Caloocan hanggang dito rin, dudugtong din po dito sa may Skyway Stage 3 sa Plaza Dilao. Ito ay 95% na po and ito ay kasalukuyan ginagawa na po yung dugtungan para magkaroon na po ng complete loop from Caloocan to Manila at iikot na po sa Central Metro Manila. Wow. Ito po siguro makakatulong din po sa pagtugon sa traffic corridor, particularly dito po sa Western Corridor ng Metro Manila. Another project that we are actually implementing is actually yung sinasabi ho natin Southeast Metro Manila Expressway. Ito po yung C6 alignment. Mula po rito din sa Bikutan, papunta po muna dito sa banda ng Kabatasan, Pambansa, and eventually it will go to sa Bulacan. Ito yung first stage is about 36 kilometers. Underway na po ito. Medyo meron lang kaming problema ng konti. Ito po yung itutugon ko sana sa local government units. Yung lang po yung problema ng pag-acquire ng right-of-way. Pero tinuturungan po namin ng yung concessionaire para maisagawa na po itong proyektong ito. The other expressway link that we are actually implementing is ito yung C5 link mula po ditong sa Cavite Expressway, magkro-cross po dito sa papunta ng SLEX, dito papunta na ho ng C5. So this will be another expressway system na magkakaroon ng bypass dito rin sa may western portion ng Metro Manila. Sa kasalukuyan po, meron po kaming binabalak na gawin. Ito po yung medyo mahabang expressway line mula po dito sa Calamba along the Laguna Lake Shore hanggang Bikutan po. Ito po so that we can maibsan po natin yung traffic in the southern corridor na papasok ng Manila. So ito po is underway and under discussions na po with the Asian Development Bank. Ang programa po namin dito at baka sakaling ma-implement na namin itong taon na ito, itong programa ito. Ganda yan, The other one is actually po yung
Cavite-Laguna Expressway. Ito po yung manggagaling sa Kawit, Cavite, papunta po sa Mamplasan, dito sa may SLEX, sa South Luzon Expressway. So, ito po yung hindi na po kayo babaybayin ng EDSA papunta ng Laguna, dito na po from Cavite, papunta na po dito sa Laguna. This is now 50% complete po. 50% complete na po. At ito yung section na lang po ng Cavite ang ginagawa po namin ng department. The other programs that we are implementing actually, yung mga tulay po, additional tulay that will cross Pasig River. There are 6 confirmed bridges and 3 pa ho yung pinag-uusapan namin nila Mayor Teodoro. So all in all, 3 na po yung natapos. Wow. Natapos na po yung Binondo Intramuros Bridge, yung BGC Ortigas Centerlink Bridge, at saka yung Estrella Pantaleon Bridge. And 3 po ngayon yung kasalukuyan naming gagawin simula itong taon na ito. Ito po yung North-South Harbor Bridge. Ito yung magdudugtong po yung papunta sa mga port areas. Ito yung isa pa po yung East-West Bank Bridge that will cross Manggahan floodway. Ito po kasalukuyan po namin dinidesign at ngayon magsisimula rin po itong taon na ito. Itong mga tatlong additional bridges that will cross Pasig River para magkakaroon po ng mas additional linkages. Yan ba walang project si Pangulong Marcos Jr.? Isa po sa pinakamalaking proyekto na bridge program that gagawin ng Department of Public Works and Highways, of course dito sa administrasyon ni Presidente, is actually yung tinatawag po nating Bataan Cavite Interlink Bridge. Wow. Ito po yung babaybay buong Manila Bay. This will be 32-kilometer bridge that will cross Manila Bay na ito po yung maibsan yung truck traffic natin in Metro Manila sa tingin namin. Maganda yan. Kasi dito na po magdadaan ng mga truck traffic eventually. Wow. And this will be starting this year. Magkakaroon na po kami ng initial bidding. This will be financed by the Asian Development Bank. At by this first semester, pinabalak na po namin i-subasta yung first 2 segments dito sa bridge na ito. This will be the second longest bay bridge in the world pagka natapos po ito. Wow. Malaki pong programa ito po. Yeah, that's my president, guys. Again, in Metro Manila po, meron po kami yung programa that will address yung transport, natawag po namin Transport Road and Bridge Rehabilitation Project along EDSA. Ang ibig po namin sabihin dito, unang-una po, sa utos din nating Presidente, kailangan ho natin ma-improve yung riding quality ng EDSA. Tama. Kasi medyo matagal na po yung pavement ng EDSA, kaya napapansin po ninyo medyo matagtag po yung pag-ano nyo sa EDSA. Kaya po ito, this will be one of the programs that will be initiated na kinakausap po namin ng Japan International Cooperation Agency para gawin po very smooth riding quality po ng EDSA. Entire stretch. Kaya nga po kami gumagawa yung mga reblocking po ngayon. Yung reblocking po ang ginagawa namin para pag natapos po namin yung mga reblocking na medyo sira-sira, papatungan na lang po natin ng asphalt na malaki para mas madali po at mas madaling gawin at mas maganda po yung riding quality ng EDSA. May sasagawa po namin ito within the term of the President. Yeah, thank you po. At saka po yung kailangan po natin gawin po yung seismic interventions dito sa Guadalupe Bridge. Kasi po yung dalawang structure dito sa tabi
ng main structure ng Guadalupe Bridge, kailangan po makumpuni yun. Ganon din po sa Lambingan Bridge. May sasagawa, may start po namin itong taon nito. Ito lang po yung medyo kasalukuyang ginagawa namin at hinahanda namin yung additional projects and programs that will come out with the interagency collaboration na inotos na ating Presidente para tignan natin lahat sa kabuuan kung paano natin masolusyonan ang traffic ng Metro Manila. Maraming salamat po.